Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Walang lipstick ngayon dahil pupunta lang naman tayo ng gym. First day ko sa gym. Ayan, back to gym na tayo. At sana i-motivate nyo po ako na magpapayat. Hindi yung i-motivate nyo ako na ang laki-laki ko na. Pero isa po yun sa rason kung bakit minsan namomotivate ako pag sinasabihan ako na mataba ka na. At least, nasa isip ko, kailangan ko na magpapayat, diba? First day natin today kasi yung last day, nag-ano man tayo, nagbayad ng €4 1 month. So, of course, hindi natin yun sasayangin. At least ngayon, meron na akong motivation na pumunta ng gym. Dahil every month, magbabayad. So, wala ka ng takas, Mars. At, tara na. May problema pala ako dito sa gym na to. Yung parking. Ang hirap maghanap ng parking. Buti na lang, meron pag isa doon. Doon ako nag-park, tapos doon maglalakad pa tayo. Hindi ko lang kasi kung pwede mag-drive, pwede mag-park dito. I think for ano lang to dito, for the patient. Ayan nga, private pala yan dyan. So hindi ako pwede mag-park. Kaya lakad-lakad tayo. Ito na yung ano natin, bago mag-workout. Walking muna bago pasok sa gym. Doon lang Dati, yung gym na yan, doon po yan siya. Yun. Kaya umalis ako dyan sa gym na yan dati. Dahil sobrang crowded niya ba. Hindi ko ma-enjoy yung gym doon dahil pagtapos na ako sa isang machine, kailangan ko mag-antay kung kailan matapos yung isa. Dati, bagong bukas sila doon. So, doon ako. Ngayon, lumipat sila dito sa mas malaki na area. Parang pinagpalit lang din nila yung isang gym. Ang pumalit doon ay gym pa din. Tapos ito, mas malaki siya. Nung nagpunta kami ni Mixo dito, magbayad ako. Mas malaki nga siya kasi sa isang machine, meron ng 3, 2. So, hindi mo na kailangan mag-antay-antay. Pasok muna tayo dito. Kailangan natin mag-login. Asa na yung aking card? Asan yung aking card? Hanapin ko muna dahil hindi tayo makapasok dyan pag walang card. Asan na yun? Asan man yun? Hanapin ko nga muna. So, nahanap ko na. Ayan, close talaga siya. So, hindi talaga siya magbukas, no? So, ang gagawin natin ay ito. Ayan. Bukas na siya. So, pasok tayo. Dahil tayo ay mag-workout. Iwan ko lang yung sapatos ko dito. Ayan. May chinelas lang kasi ako. So, dyan naman, mag-login tayo. Ayan. Another login. Ayan. Ano yan? Okay na ba yun? Okay na yun. Okay na. So, let's start. Asan kaya dito yung pangpalitan ng damit? Nakalimutan ko na kasi Dito siguro sa taas. Yung palitan ng damit nila. Asan ba yun? Dito siguro. Ay. Hindi. Mali. Saglit. Hanapin ko muna yung palitan ng damit. Ang ganda pala dito pag umaga Kasi wala pang masyadong tao. Asan man yun? Doon tayo sa treadmill. Mag-treadmill muna tayo. Takbo-takbo kunyari. Dito
Saan ko man ito ilagay yung aking gamit? Pwede pala dito ilagay yung gamit eh. Ayan, upo-upo tayo dito sa glit. Kasi nga, mag-ano muna ako. Mag-workout. Naiwan yung aking headphone. Wala, pero meron namang music dito eh. Set up ko lang yung aking pang workout. Meron din kasi ako dito yung guide kung ano yung gagawin ko pag pumupunta ako ng gym. Di ba, para naman hindi tayo mukhang tanga dito. Anong gagawin natin? Ano ang next? So, ito, free lang tong mga apps na kinuha ko siya. At least, meron akong makikita kung ano yung next na gagawin. Kasi pag kukuha ka ng coach o yung magtuturo sa'yo, mahal. Baka yung sasahurin ko, mapunta lang dito. O so, useless lang, di ba? Natapos din ako. Hindi na ako nakapag-vlog dun sa loob dahil mas inuna ko yung mag-workout. Dahil pag puro tayo video-video, yung Maring Queenie nyo walang magawa, kundi puro video. Para sulit naman yung ating punta dun. Meron palang restaurant dito, oh. Buffet, oh, di ba? Punta ka sa gym, diretso ka dyan sa Ravintula. Yan sa restaurant na yan. Check ko nga muna dito kung merong parking area. Kasi kanina, nahirapan ako maghanap ng parking. So, just in case, puno na naman yung street dyan. Dito ako sa likod magpa-park. Tignan ko lang kung meron pa talaga dito. Para next time, hindi na ako maikot-ikot ba. Ay, meron pa talaga dito. Madami pala ditong pwedeng parkingan. Tagal-tagal na talaga akong hindi naka-pasyal-pasyal dito sa Carhula ay. Dati nung wala pa akong anak, kami pa lang ni Marco or Pars natin, everyday ako nagwalwal dito sa Carhula. Ngayon wala na, matagal-tagal na din akong hindi nakapag-ikot-ikot. Dito merong bar. May bar pala dyan. Ito paboritong bar yan ni Pars dati nung wala pa ako. Dyan tumatambay si Pars, bar. Kasi single man si Pars. Pero nung dumating na ako ay hindi na siya nagpunta-punta dyan. And then meron dito yung clinic. Open pa ba to? Open pa naman siya. Makakapasok ka lang pala dyan pag meron kang schedule. Hindi ka pwede weekend. Ayun, nakalagay doon, i-open lang daw yung pinto pag meron kang schedule dyan. Wala na dito yung mga nagtitinda ng bike. Meron man yun dito dati. Ayan lang, pwede pala ako mag-park dito. Doon, mas malapit. Oh. Ay, meron pa pala doon sa taas. Oh, now I know. Next time, alam ko na. Para hindi sayang yung aking oras mag-ikot-ikot, hanap ng parking. Buti na lang kanina, meron pang isa nag-iintay na parking para sa akin. Meron pa din doong salon, galleria. Andun pala yung mga bike, oh. Tingnan nga ako dito kung meron bang bike na maliit para kay Mixo ba. Dahil yung ating Mixo, naboboring na siya dun sa kanyang bike na walang pedal. Yung bike na po kasi pang ano po talaga yon, pang edad nila ba, yung pang balance pa lang, not necessary naman na kailangan nila magbike. Tingnan nga natin dito. Moy Baing katsele. Ito maliit to kay Mixo. Meron dito ganito pero pink man yan, uy. Hindi man yung gagamitin ng ating Mixo. Bike. Wala. Ang mahal ng bike dito. Labas na ako. Hindi ko afford yung bike nila. Kita nyo po yung price dun sa bike. 500. Nawindang ako sa bike na talaga brand new. Kasi yung aking bike yun ng anak ni Pars dati. Ginamit ko.
hindi naman ginagamit ng kanyang anak, so ako yung nagbabike. Maliit din yun sa kanya yung anak ni Pars dati mas matangkad pa sa akin, so binigay sa akin, ako naggagamit ng bike na yun. Hanggang ngayon buhay pa. Ano naman to dito? Meron ding ano dyan, second hand. Wala, dati grabe, burrito ko talaga tong mga second hand shop. Dahil estudyante pa naman ako dati, tapos ang hilig-hilig namin mag-shopping, pero dito lang kami sa mga second hand. Bukas kaya to? Peace, Taiman ng tay. Ay, sirado. Sirado siya pag Lunes. Yan. Alam niyo po ba na ang Arkioski na to ay matagal na po yan, pero ang nagmamay-ari po niyan dati ay ang mama ni Pars natin. Ayan, malaki po yan siya na ano dyan, Arkioski. Ayan, hindi pa ako nakapasok dyan ba. Ayan, Arkioski. Dito sila nagtatrabaho. Ay, hindi sila nagtatrabaho, kundi negosyo po talaga yan ng parents ni Pars natin. Kasi bago ako dumating, retired naman si Bienan. Before nag-retired si Bienan, meron silang Arkioski. Yayamanin yan sila dati. Yung meron pang Arkioski. Tapos nung nag-retired na sila, benenta dun sa kapatid ni Pars natin. Tapos yung parang nalugi din siguro, kaya benenta din ng kapatid ni Pars ba, hindi na palago. So ayun, hindi ko lang malala kung ito ba na Arkioski or yung doon sa kabila na Arkioski. Ang pagkaalala ko talaga dito sa Karhula na Arkioski, dalawa man tong Arkioski dito, yung isa andun. I'm not sure lang talaga kung yan ba talaga na Arkioski na pinagtitindahan nila dati. Yayamanin yan sila, kaya si Pars natin, lumaki yan siya na parang marangya ang buhay ba, kasi mayroong negosyo yung mama ni Pars natin. Pero nung lumaki na si Pars at nag-asawa, alam nyo naman po dito sa kanila, once na mag-asawa ka na, yung parents ay wala na talagang pakialam sa'yo. So kailangan mo talagang kumayod ng kumayod. Hindi gaya sa atin ba na once nag-asawa ka, tutulungan ka pa rin ng parents mo. Dito sa kanila, kanya-kanya. Kaya 18 pa lang, pag umulis ka na sa bahay ng parents mo dito, ikaw na talaga ang kakayod mag-isa para buhayin ang sarili mo. Si Pars natin, ng pagka-18 niya, umalis na daw siya sa poder ng kanyang parents. So ayun, kanya-kanya na. Yung, ano ba yan? Sus, nakuratan po ko Akala ko naman kung ano. Ayan. Sus, ano may yung ginagawa nila dyan? Parang meron silang tinatrabaho. Uwi muna tayo ng bahay. Magpapahinga. Maglinis ng bahay dahil wala si Mixo natin. Maaga kong hinatid si Mixo natin kanina sa daycare niya. Nagising kami ng 7:30 at nagising din si Mixo ng 7:30. Diyos ko, na-miss niya na agad yung kanyang tagabantay. So, ang biglang sinabi ni Mixo, "Good morning, Mama. When we go to daycare." O, diba? Naboring si Mixo sa loob ng bahay kasi doon sa daycare, everyday meron silang ginagawa, tapos lumalabas din sila ba. So, uwi muna tayo ng bahay. Kumustahin natin yung ating Pars doon. Dahil naglabas tayo ng calories, so kailangan natin kumain dahil magiging weak tayo pag hindi tayo kumain. Right, Rakas? After workout, you're supposed to eat. Yeah. But, of course, it's healthy, not those burger. Not burger. Not burger, pizza, ice cream. You're supposed to eat also like healthy. Healthy food. Healthy food. So, gaya nito, ayan, nagluto si Pars ng
salmon soup. At ito, nowadays kasi para malinit talaga yung kinakain ko, meron akong limit na 1,500 calories lang talaga yung kinakain ko. So, ang ginagawa ko tuwing kumakain ako, nire-record ko yung tinitimbang ko po yung kinakain ko. Gaya nito, 400 no. It's milking 400 gram. Like 400 gram of salmon soup. It's just 200. How much it was? 280? Something. 230? 280. Ayan. So, ayan po. 282 calories. So, it's not bad. Ayan. Ayan. Kita nyo po ba? Wala, hindi nyo kita. So, okay lang na pag nag-workout ka, kailangan mo talaga pakainin yung sarili mo. Yun yung binasa talaga namin ni Pars. Paano ka mag-workout at how you lose weight. Kasi hindi naman pwede na after ka mag-workout and then, dahil galing ka sa workout, hindi ka kakain. Hindi mo, kumbaga, dili mo tubilan imuhang sarili. Rye bread. Rye bread. Ayan. Yung mga tinapay namin dito ay rye bread. Wala na kami masyadong puti. Kasi nga, pati si Pars ay nagtatry na din magpaliit. I will eat this. Ay, ang sarap ng I miss this. When is the last time we did this? It's been a long time. I really miss this. And it's fit to our weather now because it's cold. Yeah. Ang sarap. And then, tinapay. Ito yung ganito sila kumain dito ng salmon soup. Hindi yung lalagyan ng kanin. Ito talaga. Kasi meron na ditong patatas, merong carrots, at iba pang gulay-gulay. So, let's eat. Tapos na ako kumain ng natin, soup. Ito, meron ako dito, ganyan. Ayan. Pwede natin tong i-check kung gaano yung calories niya. Kataas. I-scan ko lang yung kaniyang code at makikita ko na kung siya. Ayan o. So, meron ditong 159 calories. So, kanina 282. I-add ko to siya. And then, sa lunch ko, kasi ngayon pa lang talaga ako kumain, meron na akong 441 calories. Meron pang natitira sa aking 1,098 calories. So, ito minsan hindi ko to siya nauubos talaga kainin. Kasi gaya nito, kumain ako ng soup and then inom ako nito. Ang next kain ko nito ay mga alas 6 or alas 7 na ng gabi. So, yun na yung dinner ko at hindi na ako gugutumin nun. Yun lang yung kagandahan basta nakatrack yung kinakain ko. Limit talaga yung kinakain ko. Tapos, hindi na ako gutom palagi. Lagi na akong busog. Gugutumin lang ako pag yung mga alas 6, alas 7 yun. Pero yung dati na time to time talaga ako kumakain dahil gutom na naman. Kakakain mo pa lang, parang gusto mo na naman ng kung ano-ano. So ngayon ay already na talaga control yung kain ko. Hindi na gaya dati na, sige lang Mars, kain ka lang. Dahil dyan sa 65 kilo na yan. Pero, bago pa ako nag-gym, 65 na, and then, nag-start na ako yung ganito na limit yung kinakain ko, yung 1,500 calories lang talaga per day. 3 weeks ko na siyang ginagawa. Nabawasan na ako ng 3 kilos. So, every week, nababawas ang 1 kilo. Dahil nagtimbang ako today ay 62 na lang ako. Di ba? Sige lang Mars. I-push mo yan Mars. Workout lang ng workout. One day, liliit din tayo. Of course, pag lang naman talaga, kung motivate ka talaga mag-workout, liliit naman po talaga tayo. Ako po talaga ay mataba dati bago ako dumating sa Finland, 2016. Nasa 60 kilos din po
ako. At that time, dahil hindi pa kami nagpa-plan ni Pars natin na magkaanak, so ang ginagawa ko lang dati ay bahay workout kasi nag-aantay pa ako ng klase and then yung aking visa hindi pa na aprobahan. So ang ginawa ko dati, everyday ako dun sa gym. Tapos todo diet talaga ako, hindi ako kumakain ng sweets everyday. Meron lang akong isang araw na kain. Yun yung weekend. Kinakain ko talaga anong gusto ko. Kain ako ng burger, kahit ilang burger pa yung kainin ko. Habang lumiliit yung aking tiyan that time, ang kain ko din nababawasan. Kung dati nakakaubos ng 3 burger, and then yung nag-start na ako mag-workout, siguro 1.5 na lang yung kaya ko. So let's hope this time talaga ay mabalik ko yung aking kilo. 5-footer lang ako, so dapat nasa 50 kilos lang din yung aking timbang. So mula nung nagbuntis ako, nadagdagan ako ng 15 kilos, o diba? From 50, and then yung workout pa ako na magdating pa ako dito, 60 kilos, within 5 months, natanggal ko yung 10 kilos kasi nag-start ako January, and then pagka May noon, ayun, nakuha ko na talaga yung 50 kilos ko. So let's hope this time ay mawawala na yung ating belly kasi ang problema lang kasi talaga, kaya gusto ko talaga lumiit, maghanap ng pantalon dito sa lugar na to. Ako'y nahihirapan dahil maliit na nga ako, malaki yung aking hita, dahil ito talaga yung hita ko, pamana to ng aking pamilya, ito ganito lahat kami, basta tumaba ang hita ang lumalaki. So nahihirapan ako maghanap ng pantalon dito. Dati doon ako sa pang kids. Ngayon, hindi na magkasya doon sa pang kids kasi yung size ko dati na extra small, ngayon na large na usually yung mga ibang kabataan, doon na din bumibili sa mga pang pang adult. So, no choice. Kailangan magpaliit. Motivate nyo lang po ako kasi si Pars lagi niya akong tinutulungan. Everyday, motivate niya ako na papayat ka din. Kumbaga, tuwing kumakain ako, like, sinasabi ko sa kanya, I'm craving chocolate, ganyan, craving ice cream, chips. Sabi niya, good luck sa mo, sa 1,500 calories kasi isang tsokolate lang yan, boom, sabog yung 500 calories dyan. Ganon. Kailangan lang talaga limit sa kinakain. So magpapahinga ako dahil mamaya meron akong gagawin. Of course, isasama ko po kayo dahil ang weather natin ay hindi masyadong maganda. So parang hinahanda na talaga kami sa autumn nito. Rokas, do you think we need to put inside our plants? No. Not yet? It's outside. You mean those inside plants? Like this rubber plant. That Well, it's one. up to you. Like daytime it's still Warm. but nights Nice. it's quite cold. Kasi kaninang umaga, +5. This morning, +5. +5. What time? 5 o'clock? 6. 6? Oh my God! So, nawo-worry ako dun sa mga alaga natin. Ayan, it's already yellow, Rakas, oh. No, you can take it inside. Wala, nag-yellow na siya. Ito rin, nag-yellow na sa lamig. Nag-start na siya mag-yellow. Anuhin ko kaya to? Ilipat ko na talaga to sa loob ng bahay. Pero saan ko to ilalagay? Yeah, it's cold. Si Pars, nilalamig si Pars kasi yung pinto ay binuksan ko. Hindi, bubuksan yung Sorry. No worries. I just take a little rest and then I go to. Do that. Yeah. I need to remove sa Mixos small clothes na. Kasi puno na yung lagayan ng damit and then ang iba dyan ay maliliit pa. Konting pahinga lang tayo at tayo ay maglilinis para sa ating cabinet dito. Ito matagal ko na itong gustong tanggalin kasi nga si Mixo natin ay hindi na baby at kailangan ko na din to para lagyan ng kanyang mga extra gamit. Meron pa pala ako ditong magnet. Remembrance ko sa Bulgaria. Ayan. Para sa,
Pinas pag umuwi ako ba. Ano ba ito mga cards? Ano ba ito? Cards. From Sadi and Luke. Ayan, iniipon ko kasi yung mga nagbibigay ng cards sa amin. Like tuwing Pasko, tuwing birthday. Yun lang, pag basa-basahin natin minsan. Madami pa to eh. Andun sa drawer namin sa kusina. Wala, ito, maliit na talaga siya. Yan, yung ano ng ating mixo. Bunit. Dahil buntis na si Ate Julie. Ito, baka yung iba nito ay ibibigay ko sa kanya. Madami pa akong mga pang baby dyan na unisex ba na pwede pang gamitin ni Ate Julie. Ayan o, meron pa akong manzanilla. Ito, kay Ruby to siya. Siguro ibabalik ko to. Hiningi ko to sa kanya nung buntis ako. Yung manzanilla. Dahil nga, di ba sa atin sa Pilipinas, pag may bloated yung bata, ang nilalagay natin ay manzanilla. Yung si Mixo, that time, nag-bloated siya. Ito yung, nilagyan ko siya ng isang beses nito. Diyos ko, nagka-allergic ang Mixo. Ang nangyari, nagsilabasan yung mga, ano ba tawag yun, kumbaga sa Bisaya, pabutoy-butoy, ang daming nagtubo na hindi maganda sa tiyan ni Mixo. Kaya ito, hindi ko talaga siya nagamit. Isang beses lang, isang pahid kay Mixo. After 30 minutes, nag-react sa balat ni Mixo. Ano pa ba? Ayan, dito pala yung aking wallet na hinahanap ko na wala namang laman. Tinago ko lang talaga. Ang galing ko na itong mga walang kaano dito. Dito, kwenta-kwenta. Ito pa naman kasi yung ano ni Mix. Wala, dalawa pala ang lotion. Meron pa akong ganito. Akala ko last na yung andun sa kwarto. Ito, panglinis sa ano ni Mix. So, yung sa pusod. Ito yung ginagamit ko dati. Yan, meron pang gunting. Alam niyo po ba dito sa kanila, hindi sila gumagamit ng nail cutter panggupit ng kanilang kuko, kundi itong gunting. Ito yung binibigay nila pang gunting sa kuko. Hindi ko alam paano nila gamitin to. Si Pars, ito yung ginagamit niya. Ako talaga ay nail cutter. Ang sarap naman kasi ng nail cutter kaysa itong gunting na yan. Oh, maliit. Wala. Ano na talaga to yung iba dito. Mga abubot na lang talaga. Kailangan na to siyang tanggalin. Ito oh. Pwede ko to ibigay kay Ate Julie kung gusto niya. Lagayan ng mga essential. Ano pa na to? Ano pa naman tong mga laman-laman dito? Johnson cotton buds. Ito, suklay ni Mixo nung baby pa siya. Ito, regalo to kay Mixo. Bracelet. Kaya lang, nag-allergic din si Mixo ng mga ganito. Kaya hindi ko napapasuot. Ayan, oh. Kay Mixo yan siya. Silver yata to eh. Ano ba brand nito? Silver to eh. Regalo sa kanya. Pinasuot namin. Nangangati. Meron pa yung gold-plated. Ay, nangangati din ang Mixo. Kaya hindi rin siya nagagamit. Ito, ipunin ko lang naman tong mga to kasi bibigyan natin to kay Inday Caria. Bakit parang may sulat-sulat man to dito? Kailangan lang to siya panasan. Ito, bakit may ano to po? Meron pa tong isa eh. Wala. Ito lang pala yung binili namin. Ayan, yung lagayan ng mga abubot ba? Ganyan. Save natin yan para sa ating Inday Cars. Ito para sa yung nag-breastfeed ka. Ayan, bigay lang din yan ng government yan. Laman nung sa box. Kasi dito, meron kang matanggap na box. Once na prigi ka, magpa-register ka dun sa Kela, and then mga 7 months na buntis ka, meron silang ibibigay sa'yo na box, madaming laman, damit ng bata. So, meron si Mixo dito, yung box niya, andun sa basement namin, tinago namin, dahil yun, remembrance. So, ito yung aking record. Ito ba yun? Ano ba to siya? Wala lang pala to. Akala ko ito yung records namin sa pag-visit ko ng
Neovula, yung tuwing may check up ako. I think ito yun. Ito naman, ang ano ni Mixo, yung parang every month na record niya. So, meron dito ano ang kilo ni Mixo, ano ang ginagawa ni Mixo, ilang kilo na siya, ayan. So, ano ba dito nakalagay? Ang first ano niya, first visit ng, ano ba tawag nun? Yung midwife, nagpunta dito. Dumating kami sa bahay ng June 7 to 2020. And then, mga June 11, no, naka-schedule na pupuntahan kami dito ng midwife para i-check yung baby. Kasi, for 2 weeks, hindi mo dapat ilabas yung bata. So, yung midwife ang pumupunta dito sa mga bahay-bahay pag bago kang panganak. So, yung first check-up ni Mixo, ano siya? 3,750 gram yung kaniyang timbang. After ilang days ba to? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 week. 1 week si Mixo, ito yung timbang niya. 3,750. Tapos, ano lang to siya, natigil to kailan ba to? Yung magwa 1 year siya, ayun, doon na. Ito ba yun? 614. Yung 6 months lang pala to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. December pala, nakat yung pagpunta ng Neovula kasi, ano na lang, every 6 months yung check-up ng bata. So, nag 1 year si Mixo. Ito, June 14, 2021, 10 kilos yung ating Mixo, yung 1 year siya. Ayan, diba? Ito, tago din natin to. Ayan, meron yung mga nakasulat, kung ano yung improvement ng ating Mixo, kung meron ba siyang problema. Wala, ito. Ayan lang, hindi nga siya napuno Kasi hanggang 6 months lang yung pagpunta namin dun sa Neovula. At ito yung record natin. Wala na yan. Ano ba to? Dahil punong nagbuntis ako kay Mixo, isa po akong diabetic. Nagka-gestational diabetic ako. Kaya meron ako ditong mga record. Every time na kumakain ako dati, naka-record kung gaano kataas yung sugar ko. So, ang hirap magbuntis pag gestational diabetic ka dahil gusto mo kumain ng ganyan, hindi ka makakain. Pero, dati, kahit nagda-diet na ako, limit lang talaga yung kinakain ko, more tubig. Nag-gain pa din ako ng 15 kilos. From 50 kilos, nung lumabas si Mixo ay 65 kilo ako. Diba? Kahit ang kinakain ko nun, ano lang talaga, mga brown bread, brown rice, tapos konting-konti, nakatimbang po talaga lahat ang kinakain ko kasi tuwing check-up ko, naninervyos yung midwife sa akin dahil ang taas ng aking sugar. So, bawal ang mga white bread, white rice, ganun. Pero, salamat ng Diyos na nagpasan ko yon. So, ayun lang. Pwede ko na pala tong gamitin yung box dito. Ayan, Ito yung box. Dito. Pwede na gamitan. Ito yung, tignan nyo po, punong-puno. Nagkasaksak sinagol na kasi wala akong time last na magligpit ngayon. Liligpitin ko to. Dito yung kanyang mga t-shirt at long sleeve. Ayan, lilinisan ko yan ngayon. Tanggalin ko na yung mga dapat tanggalin dito para magkasya. Natapos din ako dito sa cabinet ni Mixo. Nabawasan na yung mga abubot niya kasi tinanggal ko na yung mga maliliit. So, dito, ang pinalit ko ay yung kanyang mga medyas. Ayan, ito sa first drawer. Tapos, yung kanyang underwear. Dalawa na lang yung natira dahil maglalaba pa yung tatay. Dito, nilagay ko yung kanyang mga pantulog. Konti lang naman yung kanyang pantulog. So, dito ko na lang sa taas nilagay para mabilis lang makita ba. At ang pangalawa, ayan. So, yan yung lahat ang pants ng ating Mixo. Dito yung kanyang mga pantalon, yung mga pang attire niya. At ito yung mga normal na mga pants niya.
Yan, tapos ito, yan. Konti lang kasi yung short niya eh, yan oh. Dito na side ay short. Tapos ito, mga pants niya. Akala ko ang daming damit ni Mick. So, konti na lang pala. Pero kaya yan. At ayan yung kanyang mga long sleeve at jacket. Yan, ito long sleeve to pang autumn at winter. At ito yung mga t-shirt niya. Ayan. So, na-arrange pa yan ngayon. Next time yan, wala na. Hindi na yan arrange dahil pag yung pars natin ang nagkalkal dyan, wala na yan. Hindi na yan maitsura. Hindi ko maintindihan. Sinasabi ko naman sa kanya na itong linya ay mga t-shirt, itong linya na to ay mga pantalon niya at yung mga pang labas o pantulog ba, sinasabi ko kay Pars kung saan yung mga damit ni Mixosos. Hindi talaga, basta lalaki, huwag talaga asahan dahil mai-stress ka lang. Dito galing si Biena natin, tinawagan ni Pars dahil binigyan din siya ng salmon soup ng ating Pars. Ayan o, madami pa kaming salmon soup. Kakainin pa namin yan ng 2 days pa to siya kasi yung luto ni Pars nasa malaking kaldero talaga. At ano na ba yung gagawin ko? Wala na akong gagawin maliban dun sa mga damit ni Mixo. Ay, mag-vacuum pala ako. Rakas, I will do the vacuum. Okay. And you will do the mop. No. What? No. Why? I don't feel like mopping. Yes, also you do the vacuum. No. No, you do some work. Don't sit No. whole day. I'm very busy now. No, you're not busy. You are just sitting there. I'm very busy now, Rakas. No. Binibiro ko lang si Pars. Uy, kasi siya man yung nagluto ng pagkain. So, ako ang magba-vacuum. Mag-vacuum muna tayo para pagdating ng ating Mixo mamaya ay malinis na yung bahay. Nagganahan ako maglinis ng bahay ngayon. I'm in the mood to clean now. So, gamitin natin yung machine natin na pang-mop. I need to take advantage of that because it's not gonna happen very often. Hoy, grabe ka. You are so Rakas. I love you, baby. You are so bastos, you know. Just kidding. Pinapahiya ako. Just kidding. You put me embarrassed today. Yeah, I hate. Guys, I'm just kidding. What? Just kidding. So, ayan yung Very hard cleaner. very hard cleaner. You know, it's so hard to clean when Mixo is here. It is. And weekdays, I'm at work all the time. So, how can I clean in weekdays? Next week, dito na naman si Mixo. Oh. And guys, those are not excuses. Paghilom, Marco! Sige na. You just use this because it's all-purpose. Ito. Yeah. All-purpose detergent. Detergent? Or what's that? All peso ay ni. Sa Finnish lang ang alam ko. Nakakalimutan ko na yung mga words sa ano. Sa Finnish ba? To English at Tagalog. Lalo na dito, nasa work ako. And then, Finnish. Lagi, all the time, morning to evening, Finnish. Kaya, pag nagva-vlog ako, nakakalimutan ko yung English niyan, English nito. So, pagbigyan nyo na po ako. Huwag nyo na po ako i-bash. Ayun. Do I need, this one? Or no? Extension? I think no, it's quite long. Okay. So, hindi natin to kailangan. Nag-vacuum ako, ginamit ko yung extension para isang saksak na lang ako ba dahil short lang yung wire nung vacuum namin at medyo luma na din kasi yun. Sabi nga ni Pars kanina. Siguro pag may extra kami, kailangan namin bumili dahil luma na talaga yung vacuum na yun. Okay. So, ayan. Tapusin ko lang tong paglilinis ko dito sa bahay. Kasi nga, sabi pa ni Pars, mas blue moon lang to. Why you filming? So you really enjoy this, It's very rare to see you doing that. You do this also. Keep doing the good job.
Nagulo ko mo ako pars, ha? Mga Mars, mga pars. She's so funny time to time. Malinis na yung ating sahig. Ang sarap sa pakiramdam. Pag yung ano natin ay yung bahay natin ay hindi masyadong makalat. At least na-refresh yung aking utak. Ala! Sorry! It's not my fault. Whose fault is it? Yung kanyang remote. Whose fault is it? The chair. It doesn't matter that you're holding one hand the camera, second hand the... See? Still alive. You still can use it. But the battery, bye-bye. Gusto ko tong nabili namin na yung panglinis, all around siya, pwede mo gamitin sa lababo, yung sa pagpunas-punas dyan, at sa floor. One time. Yan yung ginagamit namin sa work. So, nung nag-aral ako, and then na-realize ko, pwede pala yun gamitin. Kasi dito, bawal ang gumamit ng chlorine. Hindi naman siya bawal. Hindi nila masyadong ginagamit ang chlorine dito na panglinis. Kaya meron silang iba't ibang pH or pH na ginagamit sa panglinis, like yung mababa, meron pang baba, and then meron yung middle, and then meron yung pang general cleaning talaga na ang taas ng kanyang pH na number. So yun yung panglinis talaga sa bahay. Pero yung chlorine, hindi po siya advisable dito na ilinis natin sa kapaligiran natin dito sa kusina, sa floor. Lalo na yung gagamitin natin dito sa floor natin kasi sensitive yung mga sahig nila dito. Gaya nito sa amin, laminate lang to siya. Kumbaga, ano nga yung same sa atin, oy, na naka-atap lang siya ba? Ano yung nakalimutan kong floor mat. So I mean, so it's like floor mat ba? So yung yung sahig, hindi mo pwede lagyan yan ng chlorine. Right, Rakas? At school, it's not advisable. Okay. To use chlorine. Yeah. Because it can damage the... It can damage and it's very strong, like Yeah. you have to be very careful with it. It's like... Even that much I know, like, Yeah. because chlorine is that, like, I don't know in English, but valkaisuaine, like, what's that? With what kind of... Valkaisu. It removes like color. Yeah, it removes Yeah. color. That's why it's not advisable No, it's to not use. good to use, especially if you have like new floors or No, you like can't that, use you can't it. use it. It will remove the color. It's It's not even remove the color. It's can like wrinkles the floor. Yeah, it can. What is that finish? It's in my mouth, but it's so hard to say. I remember that my teacher explained that to me why we don't use chlorine while we are cleaning. Okay, I don't know. Yes. And also, it can save the Mother Earth. Of course. The chlorine. Kaya, You're supposed to save the avoid Mother a lot Earth. of chemicals. Chemicals. Kaya dito sa, sa cleaning thoughts or yung sa, pagdating sa paglilinis. That's why, for example, steam cleaning is quite popular nowadays because it's nothing but hot, very hot, pure water. Hey, at work, we have that steam cleaning. Yeah, I'm sure you have. It's really nice, that steam cleaning. Yeah. Especially to those shower glass. Yeah. Because they have that calcium. Yeah. Calcium. Calcium. And you can't remove it no matter what you do with your hands. No. So you use that Steam. steam machine. It's just You just pull it out. I enjoy using that at work, like yung steam mo lang yung glass, mawawala na yung mga nakadikit-dikit do na calcium sa glass. So ayan, maya-maya i-pick up ko na yung ating mixo. Pahaba na naman yung aking oras from gym to linis ng bahay. So
dito na lang din natin i-end yung ating vlog. So maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next one. Good night po sa inyong lahat.